So, yun guys, maintenance ngayon tayo ni LC. So, ito yung mga gagamitin natin para sa change oil natin na DIY. So, guys, ang gagawin ko is change oil lang. Since ang last change ko ng oil filter saka cabin filter and air filter is I think mga nasa around 116 to 117. So, 3K interval lang ang nakalipas kasi itong odometer ng ating unit is 120K plus. Kaya ako mag-change oil ngayon kasi para kahit papaano may tracker na ako na every 5K mag-change oil ako since na 120 na siya. So, pagka 125, change oil na. After ng 30K odo, ano naman, CVTF, saka change coolant, yung package ni Godfrey doon sa may Quezon City. Din kasi ako nagpapa-change oil para maintain natin yung sasakyan natin. Well, anyway, eto nga siya. So, ito yung oil na gamit ko. So, first time kong gagamitin to, Zik X7. So, kaya ako siya pinili kasi 5W30 siya. So, madalas ko nakikita na nag-change oil ng Mirage is 5W30 ang gamit. Then, tatlo lang yan. So, 1, 2, 3. So, binili ko to sa online shop, sa legit store mismo ng Zik. Kaya lalagay ko na lang dyan yung link. So, lahat naman yan lalagay ko. Tapos, ito namang crush washer. So guys, yung genuine nito is mahal. I think mga naglalaro ng 80 pesos to 100. Pero may nakita akong parang aftermarket niya na big ang tatak na same size. I think same function lang naman din since nagamit ko siya ng 3K Odo. So far wala namang nagiging leak. Kaya good siya. So I think ilang piraso na to. Nasa 2, 4, 6, 8, 9, 10 pieces. So nagamit ko ng isa. Kaya, yun. Instead of, ang bili ko dito mga around 300 pesos ata to 500. So, 10 piraso na nga siya. Kaya, goods naman kahit papaano. Then, yung tools natin, guys, yung 82 pieces, gamit ko talaga to, especially sa mga pag nagmamotor tayo. Tapos, yung funnel. Then, ito namang salaan ng oil. So, kung wala kayong langgana, maglalagay na lang ako ng link sa description. Pero may nakita ko sa amin, ito na lang gagamitin ko. Ang ginamit kong oil filter is yung Denso, which is, ayan, saka air filter. Saka yung, ano na din natin, radiator cap. Kasi last time, nung yung radiator cap natin is nasira. So, nagbe-blink yung PRND-B natin. So, yun yung naging cause. Saka yung busted light natin doon sa may mismong tail light. Kaya, kasi once na nagbe-blink yun, it's a sign na nag-overheat yung makina. Or it's either CVTF oil or anything na nag-overheat. Based sa, sa research ko. So, sinashare ko lang din sa inyo, guys. So, yun. Start na tayo change oil. Kunti na lang. Hindi pa maabot. So, I think enough na. Nakalock naman na yung dalawa. Yan. So, release na natin. So, pag-release, yan. Merong switch dito. Yan naman. So, pabalik naman. Siya nakangawit. Hindi maganda kasi pwesto natin. Yun. Next tayo sa kabila. So, yun guys. Nakaalala ito. Itong cardiac stand natin sa itong cardiac stand na isa pa para suporta. Tapos, dun sa dulo ay isa lang. Kasi nga, epic fail yung natin. Nasira agad. Nasira agad to. Ayaw umangat. Pakita ko sa ayaw bumaba. Dapat pagka nirelease mo to, ayan. Bababa na yan automatic. Kaso ayaw. Soli natin to. Hindi ko advisable na bumili kayo nito kasi nasira eh. Habang ginagamit ko. I'm not sure kung bakit.
So later, asikasuhin natin yan. Pero for now, latag tayo ng karton. So let's go. Change oil na natin. Dali talaga nito kung may liter ka. Ayan na. So para dito malsik, ipupush mo muna pa harap. May washer yan. So push. Tandahan. Ayan. So habang nagpapatulo, linisin na natin to. Itong oil drain plug. Yan, to yung gamit ko panlinis. Petron grease. So ito yung tsura ng lumang crush washer niya. So palitan natin ng bago. So ito yung bago. As you can see, mas makapal siya compare dito sa luma. Ito yung luma, ito yung bago. So may umbok pa siya ng konti. Parang ang katumbas niya is dalawang washer. So yan. Yung flat yung nandito sa sagad. Yan. Ganun lang. So guys, 17mm pala to. Yan. So open na natin to. Naka-sealed pa. Ito yung gagamitin nating oil habang nagpapatulo. Zik oil 5W30. Yan, tatlo yan. 3 liters lang sa Mirage. Check natin yung yung tulo ng oil kung okay pa. Kung konti na lang. So ayan guys. As you can see, patak-patak na lang. So ganito kadami yung nirelease na oil. Sealed na natin gamit itong new washer sa oil drain plug. So let's go. So guys, oil change ang gagawin natin. Kasi katulad nga ng nasabi ko, hindi na tayo magpapalit ng oil filter. Gawa ng 3K lang yung tinakbo. Yan. So, ano natin to? Paikpit naman. Tapos yung saktong fit lang. Tanggalin na natin to. Napipihit ko pa ng kanan ako kaliwa yung ginagamit ko. So napipihit ko pa siya ng kaliwa na medyo todong puwersa. Yan, ito hindi na medyo nangingisay na ako kaso pahiga ako. Yan, I think so. Pwede na. Kaliwete lang naman. Konting puwersa lang yan. So marami akong hindi nagamit. Especially nung natin, pag change oil natin. Una, show ko lang sa inyo ha. Ito, mechanic bed natin. Hindi siya totally natin nagamit sa kato. So, since pangalawang change oil lang natin to ng sasakyan, hindi ko may recommend ko na huwag na kayo bumili nitong mechanic bed kasi ito isa solid ko since wala pang 30 days re-return ko. So ayan, pinapakita ko sa inyo yung experience ko as mag-change oil ng ating unit. So baba na natin. Tapos salin na natin ng oil. So ang pagbaba ganun lang naman din. So let's go. So guys, inaangat lang natin ulit yung car jack stand na yung nasa sasakyan para mahugot natin tong 3 tons nating jack stand lang na binili natin siya Shopee. So I think enough na. Yan, hugot na natin. Ito naman yung kabila na set up ko na. So release na natin. Angat muna natin itong car jack stand. Yeah. Yun. So, release na natin. So, click lang natin itong kabila. Ito. Baba. Ay, taas pala.
Yan. Tingin ko mas maganda kung mas mahaba 'to. Hahabaan nila kasi nahuhugot agad, eh. So guys, ito yung Zik oil natin. Binuksan ko na. So as you can see, seal siya ng Zik sticker. Ng Zealand pala sticker. So yan. Open ko na para mamaya. Dire-diretso tayo. So, yan. Yan. So tatlong oil lang ilalagay natin dyan. 3 liters. Pero for now, hindi ko naman ilalak ng todo. Pero for now, mga 2 liters, 2.5. Kasi, check pa natin kung nasa guhit na siya. Kumbaga, kung level na siya doon, saka natin, saka tayo magdagdag na magdagdag. Wala pa yung plais ko. Ano yung plais ko? So, ito yung panel natin. Open natin to. Ayan. Ayan. Tignan natin to. Then, lagyan na natin yung oil. Zik oil. Ayan. Ayan yung gamit natin. Mandahan lang. Ayan. Ganda ng kulay niya. Malinaw na malinaw. One down. Kunin natin isa. Yan. Liters. Yan. Check natin yung level ng oil. Wala siyang guhit. So, eto na siya. Eto. Kung nakikita nyo. So, nasa low siya. Dapat nandito. Dagdagan pa natin siguro kahit kalahati. Mga 500 ml tayo na dagdag. So, let's see. So, nag-level siya dun sa may bandang gitna. Ayan. Nandito na siya. So, sagad na natin yung 500 ml na natitira. Ayun, nandito na siya. So, all goods. Lagpas lang ng konti. Pero I think bababa pa yan. Gawa ng pag-start natin. So, start natin. So, since na-change oil na tayo, this is the right time na rin i-check yung mga fluids like this. So, okay naman. Brake fluid. Ito medyo may konting bawas. Dapat nasa full siya. So, refill na lang natin. Saka yung CVTF. CVTF natin, as you can see, nasa cold. Nasa guhit siya. So, I think lagpas ng konti. Pero goods na yan. So, hindi naman kulay sunog. Kasi kakapalit ko pa lang. Ayun. So, ito yung coolant natin. Mitsubishi coolant. In-order ko to lang to online. Sa may legit store mismo. So, lagay ko na lang yung link. So, i-ano lang natin as a pagka full. Sana tama.
Here. Yeah, that's it. So, start na natin yung makina. So, click muna to. Then, yan. So, as you can see, nakita nyo, 120,413 ang ating natatakbo na. So, preno, start. Check natin yung tunog sa labas. Normal naman dito sa loob ng sasakyan. Siguro painitin lang natin yung oil. Teka, tanggalin ko yung noise reduction. Parinig ko sa inyo. So, yan yung tunog, guys. Normal naman. Check natin sa baba kung nagle-leak. Wala naman leak. Okay. Sa mga product na ginamit natin, nandiyan lang sa description. Check nyo. Mga Shopee link yan. So, kung gusto nyo din mag-DIY para mas makatipid. Let's go!